Kapag naglalakad ka sa mga business district natin ngayon, tulad si BGC o kaya sa Makati, mapapatingin ka talaga sa mga nagtataas ng skyscraper, di ba? Oo, nakakabilib talaga yung mga glass facade na kumikinang. Yun nga eh, yung taas na parang abot na yung ulap, tapos yung ganda ng arkitektura. Kapag nakikita natin yung ganun, madaling isipin na yun na yung buong kwento ng gusali. Doon kasi nakatuon yung mata ng lahat. Tama, doon tayo nakatingin. Pero ang totoo niyan, ang nagdedetermina kung gaano katibay o kataas ang pwedeng marating ng gusaling iyon ay ang isang bagay na hindi mo kailanman makikita. Yung pundasyon niya. Eksakto, yung pundasyon na nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Kasi kung walang matibay na pundasyon sa dilim, guhugo ang lahat ng nakikita sa liwanag. Totoo yan. At yan bali yung framework na gagamitin natin para sa araw na ito. Maligayang pagdating sa ating malalim na pagtalakay, kumuha tayo ng mga tala mula sa isang napakayamang dokumento. Ang pamagat nito ay Early Leadership and Mentorship. Isang napakagandang source material para sa topic natin. Oo, sobra. Kasi ang misyon natin sa pagsisiyasat na ito ay buwagi na tuluyang baguhin yung mga nakasanayan mong ideya tungkol sa pamumuno. Papabulaanan natin yung paniniwala na ang pamumuno ay nakatali lang sa titulo o kaya sa plataporma o posisyon. Kasi kung titingnan natin ang mga tala mula sa dokumentong ito, makikita natin na ang konseptong inaakala nating modernong pamumuno ay madalas na nakatuon lang sa kung ano ang nakikita. Kumbaga yung itaas ng gusali. Tama, nakasentro sa kapangyarihan, pagkontrol at visibility. Ngunit ang modelong sinusuri natin ngayon, na nakaugat pa sa mga sinaunang teksto at biblikal na kasaysayan, ay nagmumungkahi ng kabaligtaran. Na ano yung kabaliktaran na yun? Na ang tunay na impluensya ay palaging nauuna kaysa sa formal na otoridad. Ito yung tahimik na sining ng paggabay o mentorship. Kaya para sa'yo na nakikinig sa amin ngayon, ikaw man ang in charge sa isang malaking departamento sa kumpanya mo, o baka nagpapatakbo ka ng sarili mong maliit na negosyo, o kahit naghahanap ka lang ng direksyon kung paano maging mas mabuting impluensya sa mga kaibigan at pamilya mo. Oo, para sa lahat talaga ito. Oo, kaya asahan mo na magkakaroon ka ng malaking aha moment dito. Ang mga prinsipyong ito, susubok ito sa kung paano mo tinitignan ang sarili mong ambisyon. Talagang mapapaisip ka eh. Kaya simulan natin sa pinakamalaking maling akala sa modernong mundo. Ano ba ito? Yung ideya na ang pamumuno ay parang isang hagdan na kailangan mong akyatin o isang trono na kailangan mong agawin. Bale sa pananaw ng sinaunang karunungan na nasa ating mga tala, ang pamumuno ay hindi inaari. Ito ay ipinagkakatiwala. Ipinagkakatiwala. Wow! Oo, tinatawag itong stewardship. Kapag tiningnan mo yung mga pinakadakilang pinuno sa kasaysayang ito, hindi sila nagsimula sa mga boardroom o sa mga entablado. Dumaan sila sa matinding proseso ng tahimik na paghahanda. Yung tipong walang nakakakita? Eksakto. Mga lugar na walang nakakakita at walang pumapalakpak. Kunin nating halimbawa si Moises. Oo. Pamilyar yan. Bago siya naging tanyag na tagapagligtas ng isang buong nasyon, gumugol siya ng 40 taon sa pag-aalaga ng tupa sa disyerto. Wait lang, 40 taon? 40 taon. Ganon din si David, na bago naging hari, ay isang hamak na batang pastol na nagbabantay ng kawan sa kalagitnaan ng gabi. 40 taon sa disyerto. Kung iisipin mo yung psikolohiya noon, sapat na panahon yun para tuluyang mamatay ang ego ng isang tao. Oo, talagang mawawala yung yabang mo. Kasi wala kang audience, di ba? Wala kang followers sa social media, wala kang KPI na ipagmamalaki sa mga boss mo. Ang naiwanan na lang ay yung mismong pagkatao mo. Yung tunay na ikaw kapag walang nakikita. Pero teka, pushback lang ng konti. Tingnan natin ang realidad ng corporate hierarchy natin ngayon. Sa isang malaking kumpanya, kung wala kang formal na titulo, let's say hindi nakalagay sa email signature mo na director ka or vice president, madalas ay hindi ka talaga pakikinggan ng mga tao, di ba?
Totoo naman na gano'n yung nangyayari kadalasan. May mga proseso kasi at chain of command eh. Kaya paano ba makakagalaw yung konseptong ang impluwensya ay nauuna bago ang otoridad sa isang napakahigpit na corporate environment na nakadepende sa ranggo? Kailangan nating himayin ang agkakaiba ng compliance at commitment. Okay, compliance at commitment. Paano yun? Sa isang korporasyon, sumusunod ang mga tao sa isang titulo dahil kailangan nila. Yun ang compliance. Sumusunod sila para hindi sila matanggal sa trabaho o para makuha ang sweldo nila tuwing kinsenas. Oo. Susunod ka kasi boss mo yun eh. Tama. Nguhit ang impluwensya, sumusunod ang mga tao dahil gusto nila. Yun naman ang commitment. Bale, balikan natin ang isa sa pinakaradikal na halimbawa sa ating mga tala noong hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Sa Juan 13 ito, tama. Oo, sa konteksto ng unang siglo, yung paghuhugas ng paa ay nakalaan lamang sa pinakamababang alipin sa isang sambahayan. Ang lipunang Romano noon ay labis na nahahati sa antas ng kapangyarihan. Ang nasa itaas, ang pinagsisilbihan, ang nasa ibaba, ang nagsisilbi. Kaya nung ginawa niya yun, nakakagulat. Nang ibaba ng isang guro ang kanyang sarili para gawin ng trabaho ng isang alipin, sinira nito ang buong social structure nila. Ang mekanismo dito ay malinaw. Kapag ang isang taong inaasahang mag-uutos sa'yo ay mas piniling maglingkod sa'yo, lumilikha ito ng isang malalim at hindi matibag na katapatan. Grabe yun. Kaya, kung iisipin natin sa corporate setting, nakikita mo yung impluensyang ito sa taong hindi naman talaga manager, pero siya yung palaging nilalapitan ng buong team kapag may problema sa proyekto? Sa yung go-to person, di ba? Oo, siya yung nag-overtime para tulungan ang isang bagong empleyado na maintindihan ang system. O siya yung kalmadong boses kapag nagkakagulo na sa opisina. Unti-unti, siya ang nagiging de facto leader. Binibigyan niya ng dahilan ang mga tao para magtiwala sa kanya. At kapag dumating yung araw na ibigay sa kanya yung formal na promosyon, walang nagrereklamo. Lahat pumapalakpak pa nga dahil alam nilang matagal na siyang namumuno bago pa man dumating yung titulo. At iyan ang dahilan kung bakit ang otoridad na walang pundasyon ng impluensya ay napakarupok. Napakadaling masira. O madaling bawiin ang isang titulo. Ngunit hindi mo mababawi ang katapatan ng mga taong napaglingkuran mo. Ang serbisyo, ang siyang nagtatanim ng impluensya sa puso ng tao. Okay. Pero kung tatanggapin natin na ang tunay na impluensya ay nangangailangan ng ganyang klaseng malalim at personal na paglilingkod, hindi ba lumiilikha yan ng isang malaking bottleneck? Paanong bottleneck? Kasi ang isang tao, may limitadong oras lang sa isang araw. Ilang tao lang ang kaya mong tulungan o pakinggan ng personal, di ba? Kaya paano lumawak ang epekto ng modelong ito? Paano ito umabot sa buong mundo noong mga panahon? Wala pang internet, walang mass media, at walang social media para mag-viral ang isang mensahe. Ang sagot dyan, ayon sa ating dokumento, ay hindi sa pamamagitan ng pag-akit ng maraming tagasunod o pagpapalaki ng plataforma. Hindi paramihan ng followers? Hindi, kundi sa pamamagitan ng isang sadyang estratehiya ng pagpaparami o multiplication. Ipinapakita ito sa formula ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, Kabanata 2, Talata 2. Yung 2 Timothy 2.2? Tama. Sa isang maikling linya, naglatag siya ng 4 na henerasyon ng impluensya. Sinabi niya sa kanyang mentee na si Timoteo, ang mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makapagtuturo rin sa iba. 4 na henerasyon sa isang sentence? Oo. Narito ang linya. Si Pablo patungo kay Timoteo, patungo sa mga tapat na tao, patungo sa iba pa. Hindi ito isang simpleng broadcast ng impormasyon. Ito ay pag-invest ng buhay at karakter. Wow! Parang ang pinag-uusapan natin dito ay linear addition laban sa exponential multiplication. Kumbaga sa pera, ito yung compound interest. Eksakto. Kung naghahanap ka lang ng followers, nagdadagdag ka lang, isa-isa. Linear lang yun. Pero kung gumagawa ka ng mga leader, nagagawa rin ng mga leader, nagmumultiply ka. Pero may binanggit din yung mga tala natin tungkol sa isang leadership gap na nararanasan natin ngayon. Oo, isang malaking problema yan ngayon.
Tas yung nabubuhay tayo sa panahon na overflowing tayo sa informasyon. Sa isang click lang, pwede kang makinig sa pinakamagaling na CEO, makabasa ng libu-libong libro sa leadership, at maka-attend ng mga masterclass online. Ang access sa kaalaman ay hindi na problema. Bakit napakaraming tao pa rin ang stagnant at hindi nagiging epektibong pinuno? Kasi napagkakamalan natin ang impormasyon bilang pormasyon. Information versus formation? Tama. Ang impormasyon ay pumapasok lang sa utak. Nagbibigay ito ng idea. Ngunit ang pormasyon, yung paghubog ng karakter at kakayahan, ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng relasyon. Hindi mo makukuha yon sa YouTube lang. Hindi talaga. Hindi ka pwedeng ma-mentor ng isang algorithm o ng isang video dahil hindi nakikita ng video ang iyong mga blind spots. Hindi ka nito kayang sitahin kapag mali yung desisyon mo at hindi nito alam ang konteksto ng totoong buhay mo. Oo nga naman. Makikita natin ang solusyon dito sa isa pang bahagi ng ating teksto, sa aklat ni Tito Quil, kung saan inirerekomenda ang intergenerational na paggabay. Intergenerational. Ibig sabihin, may mga nakatatanda. Oo, yung mga nakatatanda na may mga peklat na ng karanasan, sila yung gumagabay sa mga nakababata. At hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng lecture, kundi sa pagpapakita ng kanilang mismong buhay. Pero paano naman yung mga taong sadyang pinipigil ang kadenang ito? Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, sa isang kumpanya, may isang senior engineer na kabisado ang lahat ng lumang system. Ayaw niyang ituro sa mga junior engineers kung paano ayusin ang mga critical na problema dahil natatakot siyang maging replaceable. Yung nag-hoard ng impormasyon? Oo, gusto niya, siya lang ang nakakaalam para siya ang laging bida at hindi siya matanggal. Ano ang nangyayari kapag ang isang pinuno ay nagiging hoarder ng kaalaman? Ang sikolohiya sa likod ng hoarding ng kaalaman ay malalim na kawalan ng kapanatagan o insecurity. Kapag ginawa mo yan, ang iyong pamumuno ay nagiging isang dead-end street. Mapuputol yung multiplication. Eksakto. Sa halip na maging kakiwala ka ng karunungan, nagiging bantay ka lang ng sarili mong maliit na kaharian. Ang iral ng tunay na pamumuno ay ang sadyang gawin ng sarili mong hindi na kailangan. Maging dispensable ka. Oo, kapag pinipigilan mong lumago ang iba para protektahan ng sarili mo, ninanakawan mo ang susunod na henerasyon at pinapatay mo ang kinabukasan ng buong organisasyon. Ang tunay na pamumuno ay nasusukat hindi sa kung gaano kakailangan ngayon, kundi sa kung gaano kakahusay maganda ng mga tao na kayang pamunuan ang bukas ng wala ka. Kaya para magsimula yung ganyang klaseng multiplication chain, kailangan mong humanap ng taong pag-i-investan mo ng oras at pangalan mo. Kailangan mo sumugal. At minsan, yung taong kailangan mong bigyan ng pagkakataon na yung taong iniiwasan ng lahat. Yung outcast. Yung outcast, yung may sablay na nakaraan o yung paraya sa grupo. Dito na magiging sobrang interesante kasi dito papasok yung isang napaka-fascinating na historical case studies mula sa ating mga tala, ang dinamika sa pagitan ni Barnaby at Pablo. Napakahalagang pag-aralan yung konteksto ng dalawang ito. Kasi sa makabagong pandinig, kilala natin si Pablo bilang isa sa mga pinakadakilang tagapagtatag ng simbahang Kristiyano. Oo, siya yung sumulat ng halos kalahati ng New Testament eh. Tama. Ngunit nung umpisa, siya ay kilala bilang Saulo, isang marahas na taga-usig. Hindi lang siya toxic na empleyado, di ba? Hindi. Siya ay literal na nagpapakulong at nagpapapatay sa mga unang Kristiyano. Siya ang kinatatakutang halimaw ng kanilang community noon. Kaya nang sabihin niyang nagbago na siya, natural na walang naniwala. Siyempre, baka trap yan eh. Lahat umiwas. Ngunit si Bernabe, na ang pangalan ay nangangahulugang anak ng panghihikayat, ay tumaya sa kanya. Hindi lang oras ang ininvest ni Bernabe, itinaya niya ang kanyang sariling reputasyon at mismong buhay para ipasok si Pablo sa community. Grabe yung taya na iyon. Isipin mo, ikaw ang nag-vouch para sa taong pumatay sa mga kaibigan ng mga taong kinakausap mo. Napakalaking risk. Kung nagkamali si Bernabe ng basa sa karakter ni Pablo, tapos ang buong komunidad nila, yun ang tunay na risk. Parang isa siyang magaling na talent scout na nakadiscover ng isang controversial na rookie na itinapon na ng lipunan, pero nakita niya yung potensyal sa ilalim ng lahat ng iyon. Tala natin kung paano isinulat ang kwento nila. Noong una, palaging tinatawag silang Bernabe
at Pablo. Si Bernabe yung senior, siya yung mentor, siya ang kilala. Nauuna ang pangalan niya. Pero habang tumatagal, nagbago ang pagkakasunod-sunod sa teksto. Naging Pablo at Bernabe. Si Pablo na yung nauuna. Isang napakalalim na detalye iyan na nagpapakita ng pinakamataas na sining ng mentorship, ang sining ng pag-atras. Stepping back. Oo, nagsimula si Bernabe bilang tagapagtanggol at guro, ngunit nang makita niyang handa na si Pablo na tuparin ang mas malaking potensyal nito, buong puso siyang umatras sa spotlight. Wow! Hinihingi nito ang isang klase ng ego death na napakahirap gawin. Ang pag-atras ni Bernabe ay hindi sinyalis ng pagkabigo niya. Ito ang pinakakaganapan ng kanyang tagumpay. Ipinakita niya na handa siyang maging pangalawang bida o tuluyang mawala sa eksena para lang makamit ng kanyang mentee ang tagumpay nito. Madaling sabihin yan, pero napakahirap lunukin. Tayong mga tao, di ba, program tayo na hanapin ng validation. Gusto natin yung papuri. Natural sa atin yan. Kapag tinuruan mo ang isang tao, tapos siya ang napromote, siya ang naging CEO, siya ang nakatanggap ng award, kahit gaano ka ba kakabait, may kurot ng inggit dyan sa puso mo. Paano mo pinapatay yung ego na palaging bumubulong na ako dapat yan ako ang nagturo sa kanya? Ang tanging paraan para malabanan ang inggit na iyan ay ang pagbabago sa kung paano mo sinusukat ang iyong sariling halaga. Paanong pagbabago? O ang sukatan mo ng tagumpay ay ang dami ng palakpak na naririnig mo para sa sarili mo, palagi kang magiging kakumpetensya ng iyong mga mentee. Magiging threat sila sa'yo. Ngunit kung babaguhin mo ang paradigm mo at gagawin mong sukatan ang mismong paglago nila, mawawalang kompetisyon. Isipin mo ang sikolohiya ng isang malusog na magulang. Okay. Kapag naging mas matagumpay, mas mayaman o mas matalino ang anak kesa sa magulang, hindi nagagalit ang magulang, di ba? Oo nga naman, nagdiriwang sila. Proud na proud pa nga. Iyon ang uri ng malalim na pagmamahal at pag-aalaga na kailangan sa tunay na formasyon ng isang pinuno. Napakagandang framework niyan. Kaya kung nakikinig ka sa amin ngayon at naiisip mong gusto kong maging tulad ni Bernabe, gusto kong bumuo ng ganitong klaseng impluensya, kailangan natin ng malinaw na roadmap. Paano ba natin ito gagawin ng hakbang-hakbang? Sa ating mga tala, may nakalatag na 4 na yugto o phases ng mentoring na makikita sa mismong pamamaraan ni Jesus. Ano yung una? Ang 4 na yugtong ito ay nagbibigay ng napaka-practical na estruktura para sa kahit anong uri ng organisasyon. Ang una ay ang invitation o imbitasyon. Invitasyon? Nagsisimula ito sa pagpansin sa isang tao at pagsasabing, sumunod ka sa akin, may nakikita kong potensyal sa iyo. Hindi mo hinihintay na lumapit sila. Ikaw ang unang nag-iimbita. Tulad nung pagtuturo sa isang bata na magbisikleta, inaanyayahan mo muna siyang sumakay. Eksakto. Ang ikalawang yugto naman ay ang formation o pormasyon. Dito, ang pangunahing batas ay karakter bago ang kakayahan o character before competence. Character before competence? Natututo ang mentee sa pamamagitan ng direktang pagmamasid sa pamumuhay ng mentor. Hawak mo muna yung upuan ng bisikleta habang nagpapaliwanag. Alam mo, dyan madalas nagkakamali ang corporate world. Masyado tayong nakatutok sa competence. Gusto natin agad yung pinakamabilis mag-code o kaya yung pinakamagaling mag-sales pitch. Totoo yan. Puro skills ang tinitingnan. Pero kapag nagbigay ka ng kapangyarihan sa isang taong napakagaling pero walang maayos na karakter, anong mangyayari? Nakakagawa ka ng toxic work environment o kaya naman nasisira ang kumpanya dahil sa mga iskandalo at pandaraya mamaya. Dahil ang kakayahan ay kayang dali ng isang tao sa itaas, ngunit character lamang ang makakapagpanatili sa kanya roon. Ang ganda nun. Kaya pala sa formation phase, mas mahalagang makita ng mentee kung paano ka mag-handle ng stress, kung paano ka tumanggap ng pagkakamali, at kung paano mo tratuhin ng mga taong mas mababa sa'yo. Papasok tayo ngayon sa ikatlong yugto, ang empowerment o pagbibigay kapangyarihan. Dito, unti-unti mo nang ipinapasa ang bigat ng responsibilidad. Sa ating tala, makikita ito nang ipadala ni Jesus ang kanyang mga tagasunod ng dala-dalawa para subukan ng kanulang natutunan. Tumatakbo ka na sa tabi niya habang nagbibisikleta siya. At ano yung pang-apat? Ang huling yugto ay ang release o pagpapakawala. Dito, ang mentee ay kumpleto na at handa na ring mag-imbita at mag-mentor ng iba. Binibitawan mo na yung bisikleta. Nagsisimula na ulit ang cycle.
Para mas maintindihan pa natin yung empowerment phase, ihalin tulad din natin ito sa isang surgical residency sa ospital. Sige, paano yon? Sa simula, ang resident doctor ay nanunood lang sa attending surgeon. Yan yung formation. Pero pagdating sa empowerment, ibibigay na ng attending surgeon yung scalpel sa resident. Hawak na niya yung kusilyo. Pahamak. Pero nandun pa rin ang mentor sa tabi niya, handang sumalo kung kinakailangan. Magandang halimbawa yan. Pero teka, bago natin ituloy yun, napansin ko sa mga tala, may binanggit tungkol sa papel ng espiritual na mga disiplina. Dito, paano nakakatulong ang isang bagay tulad ng pag-aayuno o fasting sa prosesong ito ng paghubog? Para kasing walang kinalaman ang hindi pagkain sa pagiging mabuting lidere. Magandang punto yan na nilinaw natin. Sa panlabas, ang pag-aayuno, partikular ang short-term fasting at intercessory fasting o yung pag-aayuno para sa kapakanan ng iba, ay mukhang isang simpleng ritual ng relihiyon. Oo, parang personal na bagay lang. Nungit ang psikolohikal at biolohikal na mekanismo nito ay malalim na nakatali sa pamumuno. Kapag pinagkakaitan mo ang iyong sarili ng isang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pinipilik mong i-override ang natural mong instinct para sa self-preservation. Sinasanay mo yung sarili mo na magtiis. Tama, sinasanay nito ang iyong isip na huwag maging alipin ng sarili mong mga kagustuhan at ginhawa. Sa pamamagitan ng pag-alis ng focus sa sarili, nagiging mas matalas ang iyong empatya. Kasi nakakaramdam ka ng gutom, nakakaramdam ka ng pangangailaman? Oo, nararanasan mo ang kahinaan na nagpapaalala sa iyo na ang tunay na lakas bilang isang pinuno ay hindi nagmumula sa iyong sariling abilidad o kapangyarihan. Isa itong mahalagang reset button para patayin ang yabang o ego na madalas sumisira sa mga nasa posisyon. Ang galing ng paliwanag na yun. Ang pisikal na kahinaan pala ang nagiging tulay para mas maramdaman mo ang pangangailangan ng ibang tao. Eksakto. Okay, balikan natin yung surgical analogy kanina. Nandoon na tayo sa empowerment phase. Hawak ng menti ang scalpel at bigla siyang nagkamali. Pumalpak siya ng malaki, sabihin na nating nakagawa siya ng desisyon na nagpalugi sa isang proyekto ng kumpanya mo. Nangyayari talaga yan. Ano ang gagawin mo ngayon bilang mentor? Aagawin mo ba agad ang kontrol at sasabihing, umalis ka dyan, ako na ang tatapos nito? O hahayaan mo siyang harapin ng gulo? Kung aagawin mo ang kontrol at ililigtas mo siya agad mula sa lahat ng kahinatnan, pinapatay mo ang kanyang pagunlad. Ipinapahiwatig mo na hindi mo siya pinagkakatiwalaan na magdudulot ng takot na sumubok muli. Mag-aalangan na siyang magdesisyon sa susunod. Oo, ang sagot ay isang maingat na balanse ng biyaya at patnubay. Hahayaan mo siyang maramdaman ang bigat ng kanyang pagkakamali dahil sa sakit at kabiguan madalas nahuhubog ang pinakamatibay na aral. Pero hindi mo siya pababayaan. Hindi mo siya iiwanang mag-isa. Sa halip na sisihin, uupo ka kasama niya at tatanungin, ano ang nangyari? Ano ang natututunan natin dito at paano natin ito aayusin ng magkasama? Ang pagkakamali sa yugto ng empowerment ay hindi indikasyon na nabigo ang mentorship. Ito ay isang kinakailangang hakbang sa kanilang formasyon. Grabe, napakalalim ng mga konsepto na nahimay natin mula sa mga talatang ito. Marami talaga tayong matututunan dito. Oo, at para isynthesize ang lahat para sa'yo na sumama sa ating paglalakbay ngayon, ang pamumuno ay hindi isang destinasyon na hinihintay mong marating kapag binigyan ka na ng shilya sa boardroom o lang mataas na posisyon. Ito ay isang bagay na sinisimulan mo ngayon mismo kahit nasaan ka man, sa pamamagitan ng iyong pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa mga taong nasa paligid mo. Tahimik na impluwensa. Tama. Ang simpleng pagpili na mag-invest ng iyong oras, ibahagi ang iyong mga pagkakamali at gabayan ng isang taong ilang hakbang lang sa likuran mo ay ang pinakamakapangyarihang anyo ng pagbabago na magagawa mo. At mahalagang tandaan na hindi mo kailangan maging isang perpektong tao o magkaroon ng solusyon sa lahat ng problema para magsimulang mag-mentor. Hindi kailangan ng perfectong resume. Ang pormasyon ay isang ibinabahaging paglalakbay ng dalawang tao na parehong natututo.
Kailangan mo lang maging handang magbukas ng iyong buhay, maniwala sa potensyal ng iba kahit na iniiwasan sila ng karamihan tulad ng ginawa ni Bernabe, at magkaroon ng tapang na tuluyang umatras kapag handa na silang lumipad. Ang impluwensya mo ay mamumunga ng mga pinunong mas higit pa sa'yo. Ang ganda niyan. Kaya sa pagtatapos natin, nais kong ibalik ang isip mo dun sa skyscraper na pinag-uusapan natin sa simula at sa matibay na pundasyon nito na nakabaon sa dilim. Kung ang tunay na sukatan ng iyong pamumuno ay hindi kung gaano kataas ang naabot ng sarili mong pangalan, kundi kung gaano kahusay mamuno ang mga taong naiwan mo matapos kang mawala, ano kaya ang mangyayari sa legasyang iniiwan mo kung ang tanging pinag-iinvestan mo ngayon ay ang sarili mong ambisyon? Mapapaisip ka talaga. Isipin mo ito. Sino ang isang tao sa buhay mo ngayon na tahimik na nakatayo lang sa gilid, na naghihintay ng pagkakataon, na naghihintay ng magtitiwala, na naghihintay na maging Bernabe ka para sa kanya? Hanggang sa muli, ito ang ating malalim na pagtatalakay. Salamat sa pagsama!